Mahigit na 4 na dekada na rin palengke sa Concepcion, Marikina ay naglagablab kagabi. Mahigit 40 truck ng bombero nagtulong-tulong at umabot ng mahigit 4 na oras bago napatay ang naturang apoy. Sa tindi ng apoy, napatulala na lang si Jill de la Cruz sa nasusunog niyang jewelry shop sa Concepcion Market sa Marikina City. Pero pasalamat pa rin daw siya dahil kahit paano sinikap ng mga bombero na maibalik sa kanya ang mga panindang alahas sa gitna ng pag-apoy. Meron naman konti, yung mga importante nakakuha ko naman. Hindi lahat ng importante pero may nakuha naman. Mahigit 100 sakong bigas naman ang nasunog sa 8 tindahan ni Aling Inerza na magdiriwang pa lang sana ng karawan ng anak kagabi. May nag-text sa amin, bumalik kami. Akala namin biro lang. Ang hirap kalaban yan, mabuti pang nakawan ka kaysa masunugan ka eh. Posible raw na sinadya ang sunog dahil sa bilis ng pagkalat nito. Kasi alam ko, binibenta rin o ang hirap din pero sana naman yung mga ganon, hindi nila sinusunog dahil kami naman ang kawawa, di ba? Actually, kung paalisin kami, okay din lang naman sa amin dito di ba? Umabot sa Task Force Alpha ang sunog na nagsimula ng alas 10:50 ng gabi. Mahigit 40 fire truck ang rumisponde sa sunog na tumagal ng halos 2 oras. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nahirapan sila sa pag-aapula ng apoy dahil nakapadlock ang mga tindahan dito. Kasi sa looban at saka yung mga stall sarado. Kailangan pabuksan yung mga stall para 4-5 yung kantado kaya kailangan isa-isahin mo yon, no? Buksan. Doon tayo nahirapan. Idineklarang fire out ang sunog alas 12:33 ng hating gabi. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Iniimbestigahan pa rin ng Bureau of Fire Protection kung ano ang pinagmula ng sunog sa palengke na halos 4 na dekada nang nakatayo. Shoot sa kalaboso ang isang hold-upper matapos mahulog sa pampasaherong jeep na kanyang hinold up dahil ng laban ng isang pasahero. Eto kasing hold-upper walang armas. Kinilalang kinadakip na si Edgardo Elam, isang tricycle driver na sumasailan bilang hold-upper. Kwento ng driver ng jeep, lasing ang suspect nung hold-upin sila ng kasama nito. Dahil wala silang dalang patalimo baril, pumalag ang isa sa kanyang mga pasahero. Nagpamumbunong braso sila at nataranta mga hold-upper. Kumaripas ng takbo ang kasabot ni Elam na nakilala sa pangalang Joel. Nawala naman ang balanse si Elam at nahulog sa jeep. Dahil na siya ay na-corner at kinuyog na siya ng mga tanod. Naharap sa kasong robbery hold-up si Elam habang ang kasabat niya ay pinaghahanap na rin ng mga otoridad. Buti, hindi niya sinabi na wala akong elam dyan. Yan ang sinasabing karma. Walang elam. Napakabilis ng karma. Samantala, hindi na makakapadyak ang isang pedicab driver sa Ermita, Maynila. Ito ay matapos isumbong ng panggagahasa ng 12 anyos na bata. Nakilala ang suspect na si Berlino Cobues, 23 anyos. Kwento ng biktima si Sarah. June 15, matapos siyang magpulot ng gulay sa rekto, sumakay siya sa pedicab pauwi. Pero imbes na sa bahay, isang eskwelahan siya dinala ng suspect at doon na ginahasa. Matapos daw siyang halayin, ibinaba siya sa Divisoria at tinakot na huwag magsusumbong. Sa takot, ngayon lang nakapagsumbong si Sarah sa kanyang kuya. Sa pagtutulungan ng mga tanod MPD, nasa kote ang suspect. Isa sa ilalim naman sa medical legal ang biktima. Haharapin ng suspect ang kasong rape at child abuse. Buti nga. Eto tol, Erwin, may lahing magikero yata mga may-ari ng dugyot na chicharunan dyan sa Obando, Bulacan na isinumbong sa atin. Bakit? Abay, pagbalik ng T3 kasamang Sanitation Department para ipalinis ito, biglang itong nalinis. Abay, milagro. Sa sobrang linis, pati ang dati pakalat-kalat na may-ari, nag-disappear. Aba! Ang chicharong yummy, yaki pala, sa kadugyutan ay mabenta umano sa mga taga-Ubando. Kaya naman, upang maituwid ang maling pamamalakad ng paggawa ng chicharon na ito, inilapit namin ito sa pamahalaan ng Ubando, Bulacan upang ma-inspeksyon ng Sanitation Department. Subalit, tila nakatunog ang paggawaan ito dahil pagdating namin sa lugar, malinis na at wala nang may-ari ng paggawa ng chicharon. Reported sa amin na may operation nga raw na pagtitinda ng chicharon, kaya agad itong inaksyonan at ipinasara. Inaksyonan o tinembrihan? Kaya natin ito ipinasara. Unang-una, wala itong sanitary permit, then wala rin naging business permit. Hindi ito makakapasa dahil sa aking nakitang video
Nakita namin na wala sa ayos at nasa tabing daan itong pagluluto ng chicharon. Nako sir, siguraduhin nyo lang na hindi ito mag-ooperate hanggang hindi nila naayos ang pamamalakad nila. Yan ang babala natin, Tolben. Huwag nyo lang antayin na makunan kayo ng T3, ha? At para kayong mga loko, di wala kayong kita ngayon. Sarado. Pero tingin ko, psychic mga to. Bakit sa'yo? Mind reader. Mind reader. Alam nila kung sila titirahin. Hindi, baka napanood tayo. Dahil sabi natin, babalikan natin eh. Nakita siguro yung ginawa ng mga natin sa pinya. Mga dati. Yun. Mga dugyot. Kaya nga, hindi nila inantay. Oo. Ay, ang problema rito, hindi inayos. Nagsara lang sila, tago yung may-ari. Kaya kayo mga mahilig magtinda ng mga dugyot na pagkain, umpisahan nyo ng pagbabago habang may panahon, ayusin nyo na. Ayun. Kapag tag-araw ang mga tao ang dumarayo sa mga swimming pool. Kapag tag-ulan naman, ang mga tao ang dinarayo ng mala swimming pool na baha. Bakit kaya? Panahon na ng tag-ulan, uso na naman ang mga baha sa daan, Tolben. Ito ang aming naispatan. Nakatambak na basura sa drainage. Naku, paniguradong baha ang kahinatnan yan. Na naman? What's wrong with this video? Mga nakalutang na paper cup at mga supot, bote at karton sa creek. Mga dahilan din ng pagbaha sa mga lugar. Ano naman yan? Hanip naman talaga ang pagiging pasaway. What's wrong with this video? Mga batang naliligo at naglalaro sa ulan, may hawak pang pansalok na pambuho sa kalaro. Sayang-sayang mga bata sa pagtatampisaw sa baha. Hindi alintana ang sakit na maaaring makuha, tulad ng leptospirosis o kung ano pa man. Ano tong ginawa ni Totoy? Umihi pa sa baha? Akala niya ano rin? Diyos ko pong Pineapple Bayan. Patay kang bata ka. What's wrong with this video? Nako! Magbabalik po ang T3, dyan lamang po kayo. Erwin Kerapi at Kevin Tut.